Good morning everyone, magandang umaga. Welcome sa ating pagsamba ngayong umaga ito, 25th Sunday after Pentecost. So we have communion today. So we will be using the full liturgy sa ating hymn na. For our opening hymn, we will be singing, I believe, sa extra paper na we will be singing. Alright?
Tayo lahat ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga minamahal sa Panginoon, ibapit tayo na may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, na ating Ama, at pamalik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. Pahayag ang ating kasalanan. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, amang nakabagi, ako ay isang kaawa-awa at amang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamahan. Sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpasaman ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y dapat na sa mapagsahan mo sa panahon ito at sa pagsahang walang hanggan. Ngunit kung puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, ang pagkakatiis at kamatayan ng inihibig na anak ng Senso Cristo ay maging mahabagin at mapagpiyaya ka naman sa akin ay isang mabang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas at sa iyong magpapabiyaya na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aking Panginoon. Amen. Amen. Dahil sa pagpahingin ito, ang pagpunan ko bilang tinawag at nilagang likod ng salita ng Diyos, ay pahayag ang biyaya ng Diyos sa lahat. At bilang kinataman ng aking Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Tayo natin nakatayo. Dingin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, kapagkat matuwid, kaya ako'y hinihingin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat kami ay salamin. Araw na lumipas, aking nagulita, at naalala ko ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako'y namakap. Ako'y dumanangin at taas ang kamay, parang iyong lupa ang diwa kong uhaw. Ikaw ang aking Diyos, ako ay tunuan, aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat nakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga paggawa. Ang walhati sa Ama. At sa Anak at sa Espiritu, kung paano noon una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mahabag ka sa amin. Kristo, mahabag ka sa amin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kakayaman sa mga taong itatulutan niya. Pinuri ka namin,
sinasamba ka namin. Pinalulahati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalamitan, Diyos sa mga pagkakilang sa lahat. O Panginoong Diyos, unang anak, Yeso Cristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Yang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Makapangyarihan ko ng hanggang Diyos, pinagkalooban mo ng mga napakadakila at napakahalagang pangako ang mga nagtitiwala sa iyo. Pawiin mo sa amin ang mga gawa ng kadiliman at ipagkaloob mo na kami mabuhay sa liwanag ng iyong anak, si Yesu Cristo. Nang sa gayon, ang aming pananampalataya ay hindi kailanman matagpuan ng kukulang. Sa pamagitan niya, na aming Panginoon at Kapagligtas, na nabubuhay naghahari kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ay mawawat, pangyan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ito ang pangingin ng pipin mo. Siya na nakikita pa rin. Ayan. Okay. Tama. Tama. Ang unang aralin para sa linggong ito ay buhat sa aklat ni Propeta Zephanias, chapter 1, beginning on verse 7. Zephanias chapter 1, beginning on verse 7. Ganito ang sinasabi: Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh, sapagkat malapit lang dumating ang araw ni Yahweh. Inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay, at inaanyayahan niya ang kanyang mga palaunin upang wasakin ang Huda. Sa araw na iyon, sasabihin ni Yahweh, paparusahan ko ang mga pinuno at mga anak ng hari, gayon din ang lahat ng tumutulad sa pananamit ng mga dayuhan. Paparusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga magnanakaw at tumapatay, upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon, maririnig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda.
Mga panaghoy mula sa bagong bahagi ng lungsod at malalakas na ingay dahil sa pagbuo ng mga gusali sa mga burol. Tumawis kayo, mga naninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ng mga mangangalakal. Ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. Panahong iyon ay gagamit ako ng ilawan upang halugugin ang Jerusalem. Paparusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabi, si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak ito. Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh, at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ng dulot ng araw ngayon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makakapal na ulap. Araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapanilang lustod at nagtataasang tore. Padadalhan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao. Lalakad sila ng parang bulag sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Ito ang salita ng Panginoon. Ang kalawang rin ay buhat naman sa unang liham ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Unang liham ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, chapter 5, beginning on verse 1. Unang Thessalonica, chapter 5, beginning on verse 1. At ganito ang sinasabi. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Sapagkat alam na ninyo na pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kaniliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo magbibigla sa araw ngayon, na darating na parang magnanakaw. Kayo lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang mga tao. At sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo ay sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparinto. Dahil dito, palakasin niyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ito ang salita ng Panginoon. Ang lahat ay muling tumayo para sa pagbasa ng gradual at ng mabuting balita. Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakunting nasa kanya ay kukunin pa. Hallelujah! 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 Ang mabuting balita ay kay San Mateo, chapter 25, beginning on verse 14. At ganito ang sinasabi. Ang kalinhaga tungkol sa tatlong alipin.
Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapig dito ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salapig dito. Ang isa naman ay 2,000 salapig dito. At ang isa pa ay 1,000 salapig dito. Pagkatapos ito, siya umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salapig dito at ipinangarakan niyon. Kumita siya ng 5,000 salapig dito. Gayun naman, ang tumanggap ng 2,000 salapig dito ay kumita pa ng 2,000 salapig dito. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salapig dito ay humukay sa lupa at itinago ang salapig dito ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagkulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salapig dito at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salapig dito na iniwan niyo sa akin. Kaya naman po ang 5,000 salapig dito na kinubo ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Maging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salapig dito at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa aking 2,000 salapig dito. Kaya naman po ang 2,000 salapig dito na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalangin kita sa mas malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salapig dito at sinabi, alam ko po kayong mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo tinanim at inaatin ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapig dito. Ito na po ang inyong salapig. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may ginubo sana ito. Kunin niyo sa kanya ang 1,000 salaping dito at ibigay sa may 10,000 salaping dito. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, kahit ang kaunti na nasa kanya ay pati ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niya sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong iyan. Doon ay manalangin siya at pagagalit ng kanyang mga ibig. Ito ang mabuting balita. Tayo manatili nakatayo at sa page 8 ng ating himnaryo ay ating sabay-sabay na bibiglasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng Credo Niceno. Sa page 8 ng ating mini-hymnal, ang Credo Niceno. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na nilikha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoon sa Kristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa mga kasalanan ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, sinangak at hindi nilikha, ay isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kalikasan, ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Virgen Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Kaya itong araw ng muloy ng isang ayon sa kasulatan, umakyat sa langit at ang mulo kanan ng Diyos. Amang at siya'y babalik na muli ng kalagatigan upang magkuman ang mga buhay at ang mga patay. At ang kalagayan niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay buhay. Nagmumula sa pagkakana, na sinasamba ni Lorahati kasama ng mga kanak. Nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristyano at Apostolikang Iglesia.
Naniniwala ako sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At umasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. I hope that we will be singing our hymn of the day sa ating worship book. That is hymn number 32, Goodness of God. Number 32, Goodness of God. Okay, I think we can call Bessie to help us lead in singing the song. Anyway, alam naman niya to.
Okay, thank you, Blessing. Pag kita pa yan, wala pang practice yan. Okay, so lahat ng mga Sunday School kids, punta na kayo sa inyong Sunday School hall together with Teacher Andrew and Teacher Liza. Okay, lahat ng mga Sunday School kids, with Teacher Andrew and Teacher Liza. Okay. For our closing hymn, we will be singing Waymaker dun sa papel na extra paper na tuloy ko. That'll be our closing hymn. Alright? Alright, good morning everyone. Magandang umaga. Buenos dias. Okay. Sabi nila, merong apat. Ano yung apat? 4. 1, 2, 3, 4. Apat na fundamental questions in life. Apat na mahalagang mga tanong sa buhay. Okay? Ang una doon is the question of origin. Question of origin. Saan tayo nagmula? Ngayon, when we talk about Genesis chapter 1 and 2, we answer that question, hindi ba? Sinagot natin yan. Saan tayo nagmula? Hindi tayo nagmula, hindi tayo basta sumulpot na lang sa mundong ito, o kaya nagmula sa mga apes, pero tayo ay nilikha ng Diyos. I think that's very clear doon sa ating discussion in Genesis chapter 1 and 2. And then the second question is the question of morality. How do we determine what is right from wrong? Diba? Paano natin susukatin kung ano ang tama at kung ano ang mali? Ngayon, sa ating mga nakalipas na pagtalakay, especially dun sa Ten Commandments, which is a summary of God's commandments, we answered that question, di ba? How do we determine right from wrong? Well, nasa salita ng Diyos. Ang utos ng Diyos nagsasabi sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mali. In other words, hindi tayo ang mag-decide kung ano yung tama at kung ano yung mali. Di ba? Yan ay inilatag na ng Diyos para sa atin ng kanyang ibigay ang kanyang mga kautusan, which is summarized doon sa Ten Commandments. The third question is the question of destiny. What will happen to me when I die? Diba? Saan tayo pupunta? Ano nangyayari sa atin pag namatay tayo? And last Sunday, we also answered that question, di ba? Kung saan tayo pupunta. Saan ba tayo pupunta? Kung tayo namatay. Kung tayo ay namatay na mayroon pala ng pananaya sa ating Panginoon, then tayo ay pupunta doon sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. There's no question about it. Doon ang punta natin lahat. So yung tatlong mga questions, sasagutan natin eh. Question of origin, question of morality, question of destiny. Meron pang isang mahalagang tanong. Patingin nyo ano yung isa pang mahalagang tanong. Yung pang-apat na tanong. So tingin nyo ano yun? Sige nga, malaan natin yun. Meron ba kayong masasabi? Yuki, alam mo ba kung ano yung pang-apat na tanong? Okay? Alam niyo kung ano yung pang-apat na tanong? Pang-apat na tanong, dahil feedback ako. Dito na ako sa malaki. Ang pang-apat na tanong is the question of purpose.
Question of purpose, question of meaning. Di ba? What is the purpose of life? What is the meaning of life? Yan ang pang-apat na tanong. Actually, pangatlo yan. Pero gawin natin pang-apat. What is the meaning? What is the purpose of life? Noong in times past, yung mga nakalipas na taon, merong commercial about sa, coffee. And then, ang tagline niya, para saan kayo bumabangon? Diba? Para saan ka bumabangon? Ikaw yung kita, hindi ka bumabangon. Ibig sabihin, wala kang purpose kung ba't ka bumabangon. Diba? It's a question of purpose. Huge siyang pakinggan, pero malalim ang sinasabi niya. Para saan ang lahat ng ginagawa natin? Diba? Para saan ang lahat ng pagsisikap natin? Sa tingin nyo, para saan? Well, yung ginawa ni Jesus para sa atin, yun ang nagbibigay ng purpose, ng kahulugan, ng meaning sa ating buhay. Doon sa explanation ng second article ng Creed about Jesus Christ, yung mga nakatapos na catechism, hindi ba sa explanation sinabi doon, what does it mean? What does the second article mean that we believe in Jesus Christ as our Lord and Savior? Sa paliwanag sinabi doon, ito yung ibig sabihin doon. Sumasampalataya ako na si Yesu Cristo, tunay na Diyos, anak ng Ama mula pa sa walang hanggan. At tunay na tao, ipinanganak ng Birheng Maria, ay aking Panginoon, na tumubos sa akin, isang naligaw at isang hinatulang nilikha. Binili at pinagtagumpayan ako mula sa lahat ng mga kasalanan, mula sa kamatayan at mula sa kapangyarihan ng Diablo. Hindi ng ginto o pilak, kundi ng kanyang banal at mahalagang dugo, at kanyang walang kasalanang pagdurusa at kamatayan. And then, yung kasunod na pangungusap, upang, para sa lahat ng yun, ang ginawa ng Panginoon para sa atin, upang ako ay maging sariling Kanya, at mamuhay sa ilalim niya sa Kanyang kaharian, at maglingkod sa Kanya sa walang katapusang pagbiran, pagkawalang kasalanan, at pagpapala. Gaya na siya'y nagbangon sa mga patay, nabubuhay at naghahari pa sa walang hanggan, ito ang katotohanan. Iba ang standard ng mundo. Diba? Iba ang pamantayan ng mundo pagdating sa halaga at kahulugan ng buhay ng tao. You agree? Iba ang pamantayan ng mundo. Kasi sinusukat, hinuhusgahan ng mundo ang halaga at ang kahulugan ng buhay ng isang tao batay sa batay sa mga panlabas na bagay. Batay sa kung gaano karami ang kanyang kayamanan. Batay sa kung gaano kataas ang kanyang pinag-aralan. Batay sa kung gaano karami yung kanyang mga awards sa school. Batay sa kung gaano karami yung kanyang mga followers sa Facebook. Batay sa kung gaano karami yung mga likes na na-generate yung kanyang mga posts sa Facebook. At sa iba pa mga social media accounts. Di ba? Yun ang pamantayan ng sanlibutan. Di ba? Yun ang pamantayan ng sanlibutan. At may mga ilang mga tao, may ilang mga kabataan, hindi kayo kasi hindi ko naman nakikita sa inyo, sa ibang mga kabataan, na parang yung kanilang, yung worth nila bilang isang tao, nakasalalay doon sa dami ng mga followers na sa Facebook nagla-like sa kanyang mga pinopost. Na para bang pag wala mo post, parang walang kakwenta-kwenta yung araw niya kasi wala siya mo post, maghahanap na siya kung ano mo post niya. Pipicturean yung langga para lang may mag-post siya sa kanyang story o reels, di ba? Umikot to para lang may nalagay. May ganong mga tao. Para doon na lang nila nakikita yung meaning, yung purpose, yung work ng kanilang buhay. Pero of course, alam natin na hindi doon nakasalalay yung halaga at yung kahulugan ng buhay natin. Hindi yun ang pamantayan ng Diyos na kanyang ipinahayag sa atin sa kanyang salita. Hindi sa dami ng kayamanan,
Hindi sa taas ng mga grades sa school. So okay lang yung Jimmy kahit na 75 ka. Hindi yan nagdidikta ng kung anong pagkatao mo. Hindi sinasabi niya na ganito ka dahil mababa yung grades mo. Diba? O kaya kahit na wala kang awards, wala kang mga recognitions, hindi yan ang batayan ng pagkatao mo. It does not define who you are. Yun lang yung mga nagawa lang, pero hindi yan ang batayan ng pagkatao mo, ng halaga mo, ng meaning ng iyong buhay. Diba? Hindi sa dami ng friends. Okay? Hindi sa dami ng friends. Hindi sa gano'n ka famous sa school. So kahit hindi ka famous sa school, okay lang. Doesn't matter. Wala sa mga bagay na yan. Walang isang tao na mas mahalaga kaysa isang tao. Okay? Walang isang tao na hindi mas mahalaga kaysa isang tao. Hindi ako mas mahalaga kaysa kay Jimmy. Diba? Hindi mas mahalaga si Kuya Senyor kaysa kay Kuya Jim. Hindi. Kasi as far as God is concerned, lahat tayo ay pantay-pantay. Kasi una sa lahat tayo sa ating likas na kalagayan na yan, makasalanan. Sa ating likas na kalagayan, pantay-pantay tayo eh. Pare-pareho tayong mga makasalanan. Pare-pareho tayong mga naligaw. Pare-pareho tayong hinatulan, mga nilikha. That's who we are. Kung ang pagbabatayan na yung ating likas na kalagayan. Pero, dahil din sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, pare-pareho din niya tayong binili at pinagtagumpayan mula sa lahat ng mga kasalanan, mula sa kamatayan, at mula sa kapangyarihan ng diabo. Hindi ng pilak o ginto, kundi ng kanyang banal at mahalagang dugo at kanyang walang kasalanang pagbubusa at kamatayan. Ano ibig sabihin ito? Nung namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, at kanyang ibinuso kanyang dugo para sa atin, at bago yun siya nagbusa ng lahat ng mga pagbubusa, ginawa niya yun para sa bawat isa sa atin. Pantay-pantay. Hindi mo sinabi, ito, yung 90% ng aking ginagawa ay para kay Yuki. Yung iba, 10% bahala kayo maghati-hati. Hindi eh. Pantay-pantay yan. Pantay-pantay ang pagkatubos sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga walang sino mang isang tao na magmamalaki sa harapan ng Diyos at sasabihin mas mabuti siya kaysa iba. Natandaan niyo ba yung kalimhaga dalawang nanalangin sa templo? Isang publikano, isang mahiningi ng buwis at isang Pariseo. O anong problema doon? Anong problema doon? Ang problema doon, yung Pariseo, pinagmamalaki niya yung kanyang mga ginagawa at hinahamak niya yung isa, yung mahiningi ng buwis. Yun ang problema doon eh. Yun ang problema niya, hindi yung siya gumagawa ng mabuti. Tama ang gumawa ng mabuti. Pero ipagmalaki mo yun sa harap ng Diyos at hamakin mo yung iba, yun ang mali. Yun ang problema doon sa Pariseo na nanalangin doon sa templo. Walang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Kahit sa harapan ng tao, walang pwedeng magmalaki na siya ay mas mahalaga o mas kaysa ibang tao. Ngayon, meron tayong kanya-kanyang mga pamilyang kinabibilangan, di ba? Hindi ka naman pinanap kung wala kang pamilya eh. Meron tayong kanya-kanyang pamilyang kinabibilangan. Pero unang-una sa lahat at higit sa lahat, tayo ay nabibilang kay Jesus sa ating Panginoon. Tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Tayo ay pagmamayari ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ay sa paliwanag ng ikalawang pangkat ng Credo na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng Kanyang kaharian at naglilingkod sa Kanya sa walang katapusang kaharian pagka walang kasalanan at pagpapala. Okay, sabi doon, tayo ay namumuhay sa ilalim ng Kanyang kaharian. Ano ba ang kaharian ng Diyos? Anong kaharian ng Diyos?
what is the kingdom of God. Ngayon, minsan, tinanong si Jesus ng mga Pariseyo, ito ay dun sa Lucas 17, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At anong sagot niya? Ang kaharian ng Diyos ay hindi darating na may mga palatandaan na nakikita. At hindi nila sasabihin, tingnan nyo, narito o naroon, sapagkat masdan ninyo, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ano ibig sabihin nun? Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng mga taong nagtitiwala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito isang physical kingdom. It is a spiritual kingdom. Ang kaharian ng Diyos ay ang paghahari ni Jesus sa puso ng mga taong nagtitiwala sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dito, here and now. Siyempre, sinasabi din natin ang kaharian ng Diyos ay doon sa langit, kung saan man naroon yun. Pero hindi lang limitado sa isang lugar. Ito rin ay sumasakdal sa kung saan naroon ang paghahari ni Jesus. At siya naghahari nga sa puso ng mga nananampalataya sa Kanya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga doon sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 14, verse 17, ang sabi doon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at inumin, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, na yung paghahari ni Jesus sa ating mga puso ay nangangahulugan na tinanggap na natin ang kanyang patuwiran, ang kanyang kalinisan at ang kanyang kabanalan sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Bilang resulta, meron tayong kapayapaan sa Diyos Ama at kagalakan sa Espiritu Santo. Kailan? Here and now. Ngayon, ito sa ating buhay sa lupa. Ngayon, paano ba nakaka-apekto itong mga spiritual blessings nito sa ating buhay ito sa lupa? Here and now. Paano nakaka-apekto yan? Bago ang pagkakanulo sa ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. In this world, you have troubles. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Ngayon, isipin nyo, lahat ng mga bagay na nagpapos sa atin ng troubles, lahat ng mga bagay na nagpapos sa atin ng sorrows, lahat ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng kapighatian. Ang sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay na yan ay parte ng ating buhay dito sa lupa. May mga bagay na dinaranas ng lahat ng tao, regardless kung sila ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Anong halimbawa na? Anong halimbawa ng mga sufferings na dinaranas ng lahat ng tao, regardless kung sila ay mananampalataya o hindi mananampalataya? Anong halimbawa na? Kamatayan, okay? Yes, regardless kung ikaw ay mananampalataya o hindi, pupunta tayo lahat doon. Maliban na lang kung dumating na ang Panginoon bago tayo sumakit sa araw ng ating pisikal na kamatayan. Ano pa? Ano pa yung mga bagay na dinaranas ng lahat ng tao regardless kung sila ay believers o hindi? School? Okay? So, sabi ni Blessing, isa sa mga pagdurusa na ito, pagdurusa na dinaranas ng lahat ng tao ay school. Agree? Agree. Agree. Agree ako dyan kasi nung mga lumipas sa panahon, hindi naman ganang kadusa ang school. Okay. Very good answer. Ano ba? Ha? Stress. Sabi ni Jamie, stress. Hindi ko lang alam kung ano ba yung sabihin niya. Siya ba yung nakakaranas o siya nagbibigay ng stress? Sabi ni Brian, parang ikaw na yung nagbibigay. Stress. Ano pa? Ano pa? Heartaches. Dahil sa love life, sabi ni Lucky.
So regardless kung ikaw ay mananampalataya o hindi, dadanas ka ng gano'n. Di ba? So, pag hindi para sa'yo, huwag pinipilit. Tama ka yun. Pero pwede naman maghintay. Diba? Pwede maghintay. Pwede namang hindi pa ang tamang panahon. Di ba? Alam niyo naman yan, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Pwede hindi pa panahon, pero hindi ibig sabihin na hindi na talaga mangyayari. Tama, di ba? May tamang panahon. Lagi ka namang maling panahon, maling tao, maling sitwasyon, lahat maling sa'yo. Di ba? Marami. Recently, nagkaroon ng earthquake sa Mindanao. Ibig sabihin pa, yung mga hindi na mananampalataya ang earthquake. Di ba? Halimbawa, yung ganun mga bagay, di ba? May mga bagay na regardless kung tayo ay believers o hindi, mangyayari talaga. Pero meron din mga bagay na tayo ng mga Kristiyano ang nakakaranas. Ano halimbawa? Ano halimbawa, tayo na nakaka-experience bilang mga Kristiyano? Because we are Christians, kaya nangyayari sa atin. Kapanatagan, o in a positive way, okay? Kasi tayo mga Kristiyano, meron tayong kapanatagan sa puso natin, regardless kung ano mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin. Ano pa? Yung mga pang-uusig sa pananampalataya. Sino ba nang-uusig sa mga sa mga mananampalataya? Yung mga hindi mananampalataya. Because we are Christians. Kaya natin dinaranas yung mga bagay. Yeah. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, lahat ng yan ay factor ng ating buhay dito sa mundo. Pero pa isa, yung mga trials and temptations, mga tukso. Pag sinabi natin tukso, yun yung udyok ng Diablo, hindi kita tinuro yung udyok ng Diablo na ginawa tayo ng masama. Hindi kasi nung linggo na puro kita hindi naman natin tinuturo talaga. Diba? Yung mga udyok ng Diablo gumawa tayo ng masama. Yan, parte din ng ating mga challenges yan. Kasi pag inisip natin challenges, ang madalas iniisip natin yung paghihirap, yung mga ganyan. Pero yung tukso din, yung gumawa tayo ng masama, isa din yan sa mga challenges natin. Yun ang mga mananampalatayang Kristiyano. Parte yan ang ating mga challenges dito sa ating buhay sa mundong ibabaw. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, ang lahat ng yan, mangyari man yan sa atin, hindi na yan makaka-apekto sa ating katatayuan sa kanyang harapan. Ibig sabihin, hindi na babaguhin yung ating halaga at yung kahulugan ng ating buhay bilang kanyang mga anak na bubuhay sa mundo. Ibig sabihin naman, kahit isa sa mga bagay na yan, ang maaaring magtagumpay para muli tayong dalhin sa kadiliman ng kasalanan ng kapangkat. Ibig sabihin na kahit anong mangyari, ang ating kaligtasan ay secured sapagkat ito ay sinecure niya sa pamamagitan ng kanyang buhay at ang kanyang kamatayan. Diba? At ang lahat ng mga bagay na yan ay mga bagay na ating dinaranas habang tayo ay nasa mundo ito. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito. So, ang purpose at ang meaning ng ating buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano ay hindi para magtatamasa ng yaman o ng fame o ng fortune o kung ano pa man pandamas. Ang purpose ng ating buhay sa mundong ito ay mabuhay tayo para sa Panginoon regardless kung ano mga pagsubok, ano mga challenges ang binaharap natin. At meron naman tayong pangako ng Panginoon na sa ating pagharap sa mga bagay na yan, hindi tayo nag-iisa. Sapagkat kasama natin ang Panginoon mismo at ang Espiritu Santo na kanyang pinangako na ipapadala niya sa atin at mananahan sa ating mga
puso bilang tayo kanyang mga tinubos na anak sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. That's the purpose, that's the meaning of our life bilang mga Kristyano. Again, nag-i-intersect kasi yan eh. Bilang mga tao, meron tayong mga nais na gawin na panlupa. Diba? Pero, bilang mga anak ng Diyos, dapat din mo mawala sa isip natin na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay pansamantala. Dinadaanan natin. Diba? So, hindi masamang maranasan yung lahat ng mga bagay na mayroon sa mundo ito. Hindi masama. Hindi masamang maghangad tayo na makapagtapos ng pag-aaral, makapagtrabaho ng maayos, makahanap ng mamahalin sa buong buhay mo. Di ba? Pumili ng gusto mong mahalin at ng gusto mong mahal sa iyo. Hindi masama yung lahat ng bagay yan. Pero, kaya natin kakalimutan, hindi man tayo mahalin ng mahal natin, may nagmamahal sa atin, ang Panginoon natin. Regardless kung wala tayong kayamanan, wala tayong achievements, merong isang hindi magbabago ang pagtingin sa atin at ang pamamahal sa atin, ang Panginoong Jesus. Siya nagbibigay ng value, ng meaning, ng kahalagahan, ng kabuluhan sa ating buhay. Kaya huwag niyong kakalimutan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Meron tayong Panginoon at meron tayong nagkapagligtas na inialay yung kanyang buhay para sa atin. Hindi lamang para iligtas tayo sa kasalanan, para meron tayong katiyakan ng kaligtasan, para ang tungo natin ay doon sa kanyang kaharian. Hindi lamang yun, kundi para ipadama sa atin sa buhay na ito, sa mundong ibabaw, na anuman ang nangyayari at mangyayari sa atin, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. At siya na ipanghawakan natin, sapagkat pinangako yan ng ating Panginoon. Nang sabihin na, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kailanman. At, sinabi pa niya, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At ang may marimit ako kay Panginoon, siya nag-iingat sa ating mga puso't pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus natin Panginoon. Amen. Bilang tugon ay ating aawitin ang sa himneng operatorio, we will sing Lord, I offer my life. At paunahan tayo muli ng ating worship team at worship God. Sorry, wala siya doon sa ating yearbook. Pero sa kanya na tayo sa atin. Anyway, kabisado naman na natin yun.
bahaging ito, tayo ay dadako sa ating paghahandog at inihandog muna sa lahat ng ating mga sarili at maging mabahagi ng pagpapala ng Lord na sa atin. Okay, so sa bahagi ito ay meron ba kayong gustong isama sa ating prayer? Kahilingan o pasasalamat? Walang mag-birthday sa listahan ko eh. So, unless meron lang nakalimutan, pero wala sa listahan. Wala? Prayer request? May sakit? Na gustong bumalik? Magaling na gusto magkasakit? Yung sakit mo, hindi yan ano eh. Kailangan pinaghihirapan yan. Wala. Well, very good. Wala tayong mga sakit, wala tayong mga gustong hilingin. So, ibig sabihin, okay tayo. Well, anyway, last Friday pala, nung papunta ako dito sa church, I was approached by Chantel. At ang sabi niya, isama sa prayer yung kanyang kapatid, yung bunso, yung baby kasi kailangan nila dalhin sa hospital noong Friday. So, hindi ko na alam kung nagala na or kung ano. Okay, so yung kapatid ni Chantel. Okay, kung wala, then we'll go to our prayer. Just remain seated. After our prayer, direct tayo sa ating paghahanda sa banal na komunyon. Okay? Manalangin tayo. Ang maraming mga Panginoon sa lahat sa umagang ito ay muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga pagpapalang inyo pong patuloy pinagkakalaw sa amin. Ama, maraming salamat po sa isang nagdaang buong linggo na kami po ay ingatan ng pinatubayan sa lahat ng aming mga ginawa. Maraming salamat po sa inyong mga pagpatubay sa lahat ng mga estudyante, sa kanilang mga activities itong naharang week nito. Yung mga take ng mga exams, maraming salamat po sa pagkakalaw sa kanila ng karunungan upang lipasin na yung mga exams nila. Maraming salamat din po, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginawa para sa gawain pinagkatiwala mo sa amin. Katulad po namin naging pagpunta kahapon sa Cavite after 3 weeks na din namin pagpunta. Maraming salamat po na muli po kami nagkaroon ng pagkataon ng bisita at magkaroon ng gawain sa aming mga kapatiran sa Cavite. Kayo po ang patuloy na sumama at umatubay sa gawain ko sa Miguel family. Kayo po ang mag-ingat at patuloy ang kumalingan sa kanila. Kasama rin po sa aming pagpasalamat ang lahat po ng mga meetings na pong sa isang katuparan, mga pagplano para sa gawain. Patuloy nga po namin nilalapit sa inyo ang lahat ng mga plano ito. Aming pong patuloy na partnership sa Friends Network. Nawa ito ay patuloy pa ang lumago at magkaroon ng mas marami pang mga magagawa ng Friends Network na maaaring maglingkod tuwang namin sa dahil nito sa ito mga tao. Kasama ito sa aming panalangin ang aming mga kapatid sa Davao sa pangunguna ni Pastor Marzan at ni Seth. Kayo po ang patuloy na kumalina sa kanila at ito po nakaraang mga araw ay nagkaroon ng isang malakas sa ito sa dahil ng mga aming bansa. Nawa ang aming kapatiran ay ligtas sa mga mahabakan at sa mga napinsala. Kayo po ang magkaroon ng kaaliman sa kanila at nawa ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay tunay nga po magtulong-tulong upang matulungan ang mga pangangailangan ng mga kasalantalan ng linggo na ito.
Ama, maraming salamat po sapagkat sa kabila po ng aming mga pagkukulang, aming mga kasalanan, patuloy niyo po kami binubugo sa inyong pagpapala at aming pagpapatawan. Tulungan mo po kami na mamuhay sa diwa ng kapatawaran ito. Nang sa gayon ang aming buhay, aming gamitin upang bigyan ng kapulihan ng iyong pangalan. Ang dating ito kasama po mga bagay na nasa hingin at hindi namin nasabit, ay aming hingin siyempre papasalamat alang-alang sa mapito pagdurusa, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus sa ibukuna at aming Panginoon at Pagligtas. Bubuhay talaga kasama ng Espiritu Santo. Isang Diyos ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Tayo lahat ay tumayo at we will continue on page 16 of our mini hymnal, page 16, ang paghahanda sa kapag ng Panginoon. Page 16. Ang Panginoon ay sumayo at ang Kanyang Espiritu magalak ang inyong mga puso. Magdala kayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dapat natin na gawin yaon. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga nararapat, matuwid at kabuli-buli, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. Nakasama ang iyong butong na alaga ng Espiritu Santo, ang isang Diyos, isang Panginoon, at sa pagpahay ng isang tunay na Diyos. Kami ay sumasama sa isang Diyos sa tatlong persona at isang kabuuan na nag-aalay ng kapantay. Kaya kasama ng mga anghel at kanghel at ang buong po ng langit, aming pinupuri at dinadakila ang malalhali mong pangalan. Laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit ng lupa't puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Huling ginawa siya, huling ginawa siya, huling ginawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hawiin natin ang namin nasa langit, sa bahin ang ngalan mo. Nawa ang maghari sa amin, sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa tulad ng sa langit, bigyan kami ng pagkain kailangan sa araw-araw, at patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, tulad din ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, at iligtas mo kami sa masama, pagkat sa'yo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen.
Ang ating Panginoong sa Kristo nagiging siya ipagkanulo ay lumangkot ng tinapay. At patapos ng pasalamat sa Diyos, hindi kanyang pinagbira-piraso at binigay sa malagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sa ganyan paraan ay nawakan niya ang saro. Pagkatapos makapagapunan at magpapasalamat na siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, uminom kayo lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos dahil sa marami, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito, silang kayo ito, bilang pag-alala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahal ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahal ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ngayong kapayapaan. Natin mo po, tawagin natin yung ating mga Sunday School kids para sa kanilang lesson presentation. Sunday School. Okay, so ngayon, mapapunahan tayo ni Teacher Andrew at Teacher Liza para sa inyong lesson review. What our last lesson? God saves Noah. Anong nangyari sa kwento? The world was very... God destroyed the world with a God saved Noah and his family in an... God also saved two of every animal. After the flood, Noah think... In the sky, God put a rain. Animals of each kind on the ark. Number of years that the unbelievers were 120. The number of people God saved inside the ark, 8. The ark had this many stories. The water had come down quite a bit after these many days, 150. The days and night it rained for people. Sabay-sabay po. God used an ark to save Noah from the flood. God used his son's death on a cross to save us from our sins. So what is God with an offering on fire? We thank our Savior by using our talent and treasure to serve and obey Him. What is our lesson for today? The Tower of Babel. Anong kapatagan ang napuntahan nila? Sina. Anong ginamit nila sa paggawa ng tore? Pisa at Al. Anong rason kung bakit bumaba si Yahweh? Para gawin sila.
Para di matuloy ang ginawa. Tore. Anong lungsod ang tawag sa ginawa nila? Babel. Memory verse. Sa 1, 2, 3, go. Isaiah chapter 43 verse 11. Ako ay si Yahweh, wala nang iba pa. Walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Isaiah chapter 43 verse 11. Sila pala ako mo yung mga sinabi pa yung mga Okay, so ngayon ay ating tatawagin yung lahat ng mga confirmed members sa ating tulungan para dumako sa pagpapalinoon kung saan ating tatanggapin ang kanyang tulay na katawan ng dugo kung dahil pa tinapay ang alak sa iyong pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ikaw ang tunay na buhay ng ating Panginoon na mabuhos sa alang sa iyo sa pagpapatawad ng mga Ikaw ang tunay na buhay ng ating Panginoon na mabuhos sa alang sa iyo sa pagpapatawad ng mga At ang tunay na katawan na gugunawa ng ating Panginoon sa pusong siya magpalakas ng bigyan sa inyo sa tunay na panampalataya tungo sa buhay noon ng mundo. Yumahan kayong may kapayapaan, kagalakan sa inyo. Amen. Dito sa umiyak ako.
Tanggalin tumayo. At ating awitin ang pagyaw sa kapayapaan, page 21 sa ating hinihita. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking matang iyong pag-iligtas. Nangyatag mo pa sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanggal sa mga hetil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Buwan hati sama pagsama at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. At diyanalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kaya sa Kristo ang aming Panginoon, na nabubuhay tagahari kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpasawalaan ka. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Pagpapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. At bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated. We will sing our closing hymn, Waymaker. Just an extra paper na ibigay sa sinuhan.
Okay, good morning everyone. Alright, so magandang umaga at welcome sa ating naging pagsamba ngayong umaga nito. Yung mga kasama natin online, bago makalimutan, yung mga nanood sa ating live stream, si Nanay Sonia, si Kuya Dino, si Mario Cyrus Mendoza, si Ate Elva Ronda, at yung iba pa, hindi ko naman yung pangalan, magandang umaga po, lumalig po para sa inyo, ang naging pagsama natin ngayong umaga nito. Katulad na yung nakita, ngayong araw po, meron tayong depending ating band. We welcome and also we thank Kurt. Si Kurt, kasama niya si Sophia. Welcome. Kurt, at saka kay Sophia, salamat sa inyong pagpunta. At we'll see you again sa mga dahil na pagkakataon. And thank you sa ating worship band. Shall I call your name? I say your name? Okay, Frantic Hearts. Okay, so wala kayo bang announcement iba dito? Of course, we will see you next this coming Friday para sa ating worship night. At ano yung try? Okay, yung mga, di ba meron tayong Christmas decoration, decor, whatever contest. Yung mga groups, yung team Andrew nag-send na sa amin nung kailangan nila. Sa ibang mga teams ka, Team Marian, Team Cyrus, Team Joel, para silang wala. Alam niyo ba kung saan kayo nakabuko? Alam niyo na kung saan kayo? So, sabihin nyo, mag-conceptualize na kayo para ipadala niyo sa akin kung hindi nyo makakailangan mag-iilas para mabili na natin. Ang target natin last Sunday ng November or first Sunday ng December tayo mag-decorate. Okay? So yung lahat ng mga teams, mag-decide na kayo anong concept nyo para mabili na natin mag-decorate.